They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Chika sa arena! Isang magandang umaga. Ayun. Yung signal. Paano magiging magandang umaga kung hindi yung manok ang may halak? Yung tao. Yung signal ng bunganga ko wala. Ayaw kumunik. Di ba na nakakaloka? Isang magandang umaga. Pilipinas, kamusta kayong lahat? Binoto nyo ba ang tama kahapon? Oh, di ba na nakakaloka? May mga namamataan tayo, Mare, na hindi natin inaasahan. Oo, di ba? Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Pero eto muna ang mga kaganapan sa mundo ng sports para sa ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talaga nga naman, puspusan ng labanan pa rin ngayon dahil magre-recap muna tayo sa mga kaganapan sa mundo ng NBA para sa semifinal round. Kahapon nga naman ay talagang bumawi ng husto ang koponan ng Thunder against Nuggets sa score na 92-87 kung saan nga naman nakuha nila ang kanilang ikalawang panalo kung kaya't nag-tie ito sa 2-2 scores against Nuggets. Samantala din kahapon nakuha naman ng Pacers ang kanilang ikatlong panalo against Cavaliers sa score na 129 against 109 ng Cavaliers. Kanina nga ay natunghayan natin kung saan nga naman tuluyan nang nakuha ng Knicks ang kanilang ikatlong panalo against Boston Celtics sa score na 121 against 113 ng Boston Celtics. Maraming ang fans ng Boston Celtics ang medyo namamangha sa nangyayaring laro ngayon sa kanilang pupunan na parang bakit nakikitaan kayo ng panghihina nowadays? Diba? O samantala, Mare, kasalukuyan naglalabanan pa din ngayon para sa Game 4 ang Golden State Warriors at ang Timberwolves. Diba na nakakaloka? Kung ating matatandaan, nangunguna sa leading ng pagkapanalo ang Timberwolves against Warriors nung kamakailan. Pero ngayon ay mukha yata naglalabanan. Although sabi ng ilan, medyo nanghihinayang sila kasi nga ngayong itong laro na ito ay hindi nakakapaglaro or makakapaglaro nga sitong si Stephen Curry gawa ng kanyang injury. Pero sa kasalukuyan ngayon sa second quarter with 6 minutes on the clock, ayan, ang score sa pagitan ng Timberwolves and Warriors lamang ng 3 puntos ang Timberwolves sa score na 44 against 41 ng Golden State Warrior. Maungusan kaya nila ang, alam mo yun, Timberwolves
Timberwolves o makuha ng Timberwolves ang kanilang pangatlong pagkapanalo sa larong ito ngayong araw? Malalaman natin yan na maya-maya lamang. Well, in the meantime, mga pangga, sa iba pang mga balita, ayan, Tita Cora, pasok. Yes, Mare, payuhan lang natin si Marivic na gumamit ng lamesa, okay lang naman. Mare, controversial ngayon ang naging pagkatalo ng Olympian boxer na si Charlie Suarez sa Ay! WBO Junior Lightweight title fight kontra kay Oo. Emmanuel Navarrete. Oo. Itinigil ng referee ang ringside doctor Aha. ang laban matapos masugatan si Navarrete sa kaliwang mata at Oh my- idiniklara ang sugat bilang resulta Oo. ng headbutt at hindi isang clean shot. Ay. Dahilan para hindi makakuha or makuha ni Suarez Oo. ang titulo. Oh my God, na nakakaloka. Sayang ano? Alam mo yung mga ganyan laro kasi minsan, di ba? Hindi mo rin maiiwasan yung mga pisikalang pasundot-sundot. na Pero may gano'n. rules. Maski, di ba, sa basketball, Oo. Mari, di ba? Yung mga tipong biglang sisikuhin ka na lang bigla. Minsan kahit hindi mo siniko, Mare, Oo. nag-acting para ma-violation yung kalaban. Yes, di ba? Na nakakaloka. Nare-record. Oo. Pero Mare, ito Oo. Eto naman sa squash naman. Oo. Alam mo yung squash? Ay, yung kalabasa? Hindi. Yung game na squash. May good news naman mula sa squash, Mare, dahil Oh. pasok. Pasok na sa semifinals ng 3rd Southeast Asian Junior Individuals Championship 2025 Ay. sa Bangkok, Thailand. Sina Ashton Rin Medino, Oo. Christopher Buraga Mm-mm. na tinalo. Oh. Ayan, tinalo ni Medino Mm. si Yen Ching Chua ng Singapore sa Oh. Boys U11 habang dumiretso naman si Buraga sa panalo kontra sa kababayan natin Oo. or kababayan ni Ye Ching na si Carl Carino. Oh. Ayan, sa Boys U19 division. Ayun. In fairness, Di ba? May mga umaari-ariba na. At least hindi bad news ang dala natin kasi Oo. kanina bad news O 'yun. hindi ba parang diba itong July din may ano nakaambang na laban itong si Manny Pacquiao. Yun yung naibalita natin kamakailan lamang Oo, eh. diba? feeling ko na- mukhang matutuloy kasi mukhang Ay, hindi ka pa sure? Unofficial pa yung ano. hindi kasi nasa pang 18th place na pa siya. Unofficial partial result pa lang ito. Baka mamaya hindi pa nabibilang yung mga Diba? nasa West Philippine Sea. Bumoto din. Hindi kasi as of today, 'di ba? Ah. Kumbaga parang May 13, 10 a.m., Mhm. 'di ba? Nasa 80% na ang nabibilang ng mga ano. Mukha yatang, alam mo 'yun, mukhang mapupush through ang laban na ito kung hindi siya papalari. Dahil? 'di ba? Para mabawi yung yung puhunan. Feeling ko naman maraming pera yan si Pacman. Oo naman, 'di ba? Oo. Hindi naman mauubos 'yan. 'Di ba, Jinky? Oy, pero alam mo, Mare, nabalitaan ko dati. Oo. Ayan, total na chikahan na din naman natin si oo. Pacman, no? Oo. Nung nagsasabong pa ito at hindi Oo. pa talagang binabago ng kanyang fate, Mm. Mare, milyon pala ang anuhan dyan. Ang pustahan. Yeah! Oo, diba? Oo. Pero syempre, sa tamang gabay lamang, nabitawan niya yung ganong ano. Mm-mm. Kumaga parang naging kanyang sports. Mm-mm. Ang Sa manok. politika naman siya, sumugal. Diba, natigil ang pagsugal sa manok. Mm-mm. Sa politika naman. Pero Oo. yun na nga, hindi ba mga panggayan po muna mga kaganapan sa mundo na nga pampalakasan. Pero para mas maging kaastig-asigang ang araw mo, nako, eto na. Bibigyan kita ng isang tip para mas maging kaastig-astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Well, diba, alam naman natin na ang Arena Plus ay tinanghala bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards kung saan ito magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Bakit? Dahil sa Arena Plus, diba, kompleto na ang mga latest scores and results sa inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kompleto, always updated. Kasama ang mga exciting games tulad ng PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing, at maraming pang iba. Mare, bilang suporta sa iyong chika, Aha. eto pwede mo rin masubaybayan ang live games sa local at international
International Sports Properties. Oo. Gamit lamang ang kanilang web page or web-based page or ang kanilang mobile application. Ika nga ng Arena Plus, all-in-one na, anytime at anywhere pa. Ang Arena Plus din ay license sa Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong ligtas at legal ang gaming environment ng ating mga user. At dahil gusto nating astig ka, astig rin ang official endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. At ang ating Pinoy pride naman na umaariba sa halakbayan, ate hindi. Sa NBA, ang phenomenal film and basketball star na si Jordan Clarkson. Kaya nga naman mas gawin pa rin natin astig ang ating gaming experience sa pakikinig. Sabayan natin yan ng pakinggan ang official jingle ng Arena Plus na Halina sa Arena, performed by one and only Glock 9. Ang Arena Plus Mare ay official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. So download Arena Plus app now in the App Store and Google Play, and you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports! Paalala pa rin natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun! Game responsibly! At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena! Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa Arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number NKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabagalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Panggawag mong sabihing radyo! Sabihin mo! Yan! Good morning, Philippines! Good morning, world! Yes. Ako po si Kapitana Sisa. Oy, ako naman po si Tita Cora! At ito na ang Baklita sa Woo 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 Woo! Diba? Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. At kayo patuloy pa rin po nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Pajulit-julit! Para matandaan nila. Oo, ito po ang Energy FM. Paggawag mong sabihing radyo! Sabihin mo! Yun lang dapat ang maging sigaw natin ngayong lahat ngayon. Total tapos naman na ang eleksyon. Pero hindi yan ang sigaw namin mga taga-Pandakan. Ay, bakit? Linisin nyo na yung inyong mga dumi at isinabit-sabit kung saan-saan. Oo, yung mga nalot-lot, diba? Yes, at saka kahit yung mga panalo. Oo, diba? Yung mga nanalo, yung mga lot-lot, yung mga isinabit, yung mga pagmumukha nyo, tanggalin nyo na. Kasi kagabi, Mare, Oo. nandyan ako, na lumabas ako. Oo. Tapos pag uwi ko, ang lakas ng ulan. Uy, congrats Bakit? Sa mga taga Maynila. Ah, yes. Diba? Parang Oo. it was a landslide. Oo. Pero eto na nga ang chika, Mare. Oo. Habang nagdadrive ako, kasi yung mga sinabit nila, may mga banderitas, mga karton, pag nabasa, nahuhulog. Oo. Nahulugan yung windshield ko, Mare. Nagdikit na. Oo, ng mga paraternalya ng mga Oo. kandidato. Sabi ko naman, delikado yan. Paano kung nagmumotor yung nahulugan? Oo, diba? Yung Diba? mga ganyan ng mga dumidikit. Kaya, diba? Kaya please linisin nyo na po para hindi makaano. Linis na nakakaloka. Hindi ba? Siyempre sa mga nanonood ngayong araw na ito, nako, eto na nga. Dahil ang ibabalita natin ngayong araw na ito ay patungkol kay Willie Revillame na siyang tumakbo bilang senadora para sa laban na ito. Nakakaloka. Well, sabi nga ng ilan na ito, dahil nga syempre sa resultang lumalabas ngayon, dahil unofficially, unpartial pa. O, diba? Diba? Kumbaga parang as of 10 a.m., ay Yes. kasalukuyang nasa number 22 spot si Willie Revillame sa pagtakbo bilang senadora. Hindi ba? Na kung saan nga naman sabi ng ilan na, ano na Kuya Will, babalik ka ba sa telebisyon after nitong, alam mo yon, kung sakali man na matapos na. Kasi as of this time, nasa 80% na po
ang total na bilang ng mga boto ng sambayanan kung saan 20% na lamang po ang iniintay. Sabi nga ng ilan, 'di ba? Ilan lang sila kasi ultimo si Manny Pacquiao ay nasa 18 spots pa din up to this time. 'Di ba? Na parang tapos samantalang nakalusot na mga kilalang artista sa mundo ng showbiz ay si Tito Sen. Nakapasok siya. Pasok siya sa top 10. Samantala naman si Lito Lapid, si Supremo, ay pinala din makapasok sa pang-11 place. Diba? Na kung saan nga naman sabi ng ilan, yung mga tao ngayon medyo matalino na. Hindi porket sikat, diba? Kasi yung isa na nagbuduts-buduts, nasa number 14. Naku, yun lang. Diba? Kaya na, sabi ng mga tao ngayon, hindi na kami madadaan dyan sa mga ganyan. Matatalino na mga botante ngayon. Pero Correct. eto na nga, Mare, sabi nga ng ilan, kung babalik si Kuya Will sa kanyang iniwang programa, well, staff, umayos kayo. Hindi, Mare, eto ha. Umayos ang mga staff. Yung mga yung mga hindi naluklok at saka na mga aspirants, 'di ba? Na maraming ipinangakong pagbabago para sa ating bansa. Ito yung pagkakataon ninyo para patunayan yung kagandahan ng kalooban ninyo. Correct. Kahit na hindi kayo nakapasok sa Senado, 'di ba? Kahit anong pwesto. Sana makatulong kayo sa ating mga kababayan. Kagaya na lamang ng ginawa. Ipagpatuloy. I-congratulate din natin ha si dating Vice President Leni Robredo. Kasi na-windra din siya sa Naga. Correct. Pero Maro, tignan mo yung ginawa niya, 'di ba? Pagkatapos niyang mawala sa politika, tumulong pa rin siya, may foundation siya. So patuloy pa din yung pagbibigay, hindi lang basta sa pwesto. Pero yun na nga, Maren, kasi sabi ng ilan, lalo pat kumakalat ngayon all over the social media, kasi nga para bang merong litanya itong si Kuya Will. Hindi natin alam kung ngayon ba ito or prior the election itself, na para bang ang ninilitanya niya sa publiko na, di ba pinanonood nyo ay mga artista. Pinanonood sa pelikula, sa telebisyon, ang mga pinanonood yung mga singer, mga entertainer, na para bang litanya niya doon sa kanyang naging salaysay ay para bang ngayon tumatakbo ang ilang mga artista hindi nyo susuportahan. Bakit? May Utang ganon siya. Utang na loob ba ng mga... May ganon litanya siya na nagsusurface. So parang tuloy sabi ng ilan, ngayon ba ito o nung bago pa mag-eleksyon? Although sabi naman ng ilan, prior pa dala ito, mag-election day. Ito na nagiging litanya. Kasi nga naman, syempre, Mare, lumalabas ang ilang mga survey prior bago mag-campaign period. Diba? Na parang bang kabilang siya sa top 10 na sinasabi na parang tipong, na parang tipong ito ba yung naglilitanya dahil medyo nabuburingot dahil nga syempre hindi nga siya nasuportahan na gusto niyang mangyari. Diba yung mga ganong aspeto? Pero hindi lang din yan. Dahil may ilan din palang mga artista na nagsipagwagi naman. Tulad na lang ng asawa at mister ni Miss Maine Mendoza na si Arjo Atayde ay muling nakuha ang pagkapanalo sa 1st District ng Quezon City bilang kongresista. Hey Mare, speaking of Quezon City, congratulations Mayor Joy. Mayor Joy! At syempre gusto ko rin dito i-take ang opportunity to Mayor Vico Soto! Diba? Mayor! Diba? With full of conviction nyo. Correct. At saka si Miss Aiko Melendez. Yes, diba? At syempre ang ilan din sa mga nakapasok tulad na lang ni Joey Marquez. Nakapasok siya bilang konsehal sa Parañaque. Hindi naman pinalad si Marjorie Barreto ng Caloocan. Sayang kasi pang 7th place siya dahil 6 lang kinukuha ang konsehal So ibig sabihin nito, nagkaroon ba ng epekto yung prior to itself, di ba nagkaroon ng parang gulo sila ni Dennis Negative Padilla. effect kaya ito? Nagkaroon ng yung Dennis Padilla pasok? Well, sa ngayon parang wala ring balita. Parang hindi siguro. Pero si Angelo De Leon ng 2nd District, ayan, pasok din at first siya bilang konsehal sa Pasig City. Congratulations, Miss Angelo De Leon. Hindi naman pinalad na makapasok si Shamsi Subsubli sa Pasig din sa 1st District kasi si Angelo 2nd District ng Pasig. Yes. So si Shamsi Lee ay 1st District, nasa pang 7th place din siya. Hindi rin nakatulong kay Angelica de la Cruz ng Malabon sa kanyang pagtakbo bilang Vice Mayor dahil po mangalawa lang siya, Mare. Si Angelica de la Cruz, Mare, bilang Vice Mayor, hindi siya nakalusot. Oh my God. Diba? Hindi nakatulong ang mga epekto kasi diba, naibalita din natin na parang may kinakaharap din siyang parang kaso sa ombudsman
ombudsman na isinampa ng barangay nila laban nga sa kanya, So magtutuloy-tuloy kaya yun? baka nagkaroon nga ng epekto. Eh di ba kamakailan lamang Mare, nag-viral na naman ng isang picture kung saan umamin itong si Angelica at in-upload niya sa kanyang social media account yung isang ang pagbabanta sa kanya na Oo. pinapa-atras siya sa Diba? sa pagtakbo. Pero nalot-lot naman. Oo, diba? Sayang eh. Pero medyo malayo kasi parang 10,000 din votes ang diferensya niya Correct. against dun sa tumatakbo. Of course, syempre makakalimutan ba naman natin kung saan tayo nakatirik sa Nakatirik. bayan ng San Juan. Kung saan tayo. Oh, congratulations Nakatirik. also to Mayor Francis Zamora and of course to Congressman Bel Zamora. Diba? Ayan, congratulations po sa inyo. Congrats po. Siyempre, ilan din sa mga celebrities na nakapasok bilang mga konsehal ng San Juan ay itong si James Yap sa District 1 at itong si Ervic Vihandre, dating GMA artist to, diba? Congratulations. Naway, alam mo nyo na patuloy ninyong pagsilbihan ang bayan na alam mo nyo na paglingkuran ang mga bawat posisyon na inyong tinakbo at iniluklok kayo ng taong bayan. Sana to pa rin nyo lahat ang mga ipinangako nyo po sa lahat ng mga naniwala at nagtiwala sa inyo. Pero Mare, meron ako nakitang post kasi may mga may mga karapat-dapat sana na ipanalo pero hindi nga pinalad. Si Dan Fernandez, diba, na nalotlot siya Nalotlot din. Oo, ni Sol Aragones. Oy, congratulations. Nanalo si Sol Aragones. Oo. Pero yun na nga Mare, kagaya ng sinasabi ng ilan, may mga ilan na nangako ng pagbabago, ayan, reforma sa edukasyon, Correct. ayan, at sa sa pagkakaroon ng karagdagang trabaho para sa mga mamamayang Pilipino. Eh kung hindi sila nanalo, kagaya ng sinasabi natin kanina, baka pagkakataon nila to na kahit na wala sila sa posisyon, maski pa paano nakakatulong sila sa ating kababayan, kagaya na lamang ni ni Sam Versosa, ang kasintahan nitong si Rian Ramos. Correct. Kagabi Mare ay nag-post na ito sa kanyang social media account at nagsabi ng pasasalamat sa lahat ng mga Manilenyo na sumuporta sa kanya. Correct. Bagaman hindi siya na Mare pinalad na makapasok sa sa pagiging mayor, nangako naman itong si Sam Versosa na patuloy itong Ayun ang maganda. tutulong sa lahat ng mga Manilenyo. At saka Mare, ito Diba? Congratulations of course to Mayor Isko Moreno. Kagaya ng sinabi natin kanina Mare, itong si Sam Versosa kasi bago pa man to pumasok at pumalaot sa mundo ng politika, may mga natutulungan na rin. Correct, hindi ba? Patuloy Siguro din. pagkakataon nito Mare, para nang sa ganun, makipagtulungan siya dito kay Mayor Isko. Siguro kalimutan na yung mga Wala patutsadahan. naman kasi dati naman ng pandemic, 'di ba? Kung matatandaan Correct. natin, 'di ba? Isa din yung kanyang kumpanya na Front Row na nagbigay ng donasyon. Kasi 'di ba nung nanawagan si Mayor Isko na ng mga magdo-donate ng pagkain for relief goods, hindi siya nag-atubiling magbigay ng tulong. Pero alam mo ba yung binabanggit mo Mare ay sobrang controversial sa lungsod ng Maynila? Ay talaga ba? Kasi nga itong si Mayor Isko during the campaign period nasabi niya na Oo. asan kayo nung panahon ng pandemya ang Sam Versosa Oo. merong resibo. Correct. Inilabas ang resibo Diba, na tumutulong namimigay din sila ng mga namin. dilata. Oo, 'di ba? Noon pa man din niya na luncheon meat ng pinamimigay. Yes. Pero yun na nga, sabi nga din ng ilan ngayon na parang tipong sino nga ba ang mga artista ngayon na may mga dinala na mga, alam mo yun, na mga kandidato na medyo na mayagpag. Numero 1 nga dahil nga sa pagpasok ni Lito Lapid sa top 12 sa senatorial slate, parang sinasabi ng ilan na ay para bang effective ang Coco Martin bilang endorser. Yes. Kasi nabitbit niya si Lito Lapid. So hindi effective si Meme bilang Oo, kasi nalotlot. nalotlot So, din ibig si Ben sabihin, Hur. mas effective si MC at Lassie. Kasi pumasok, di ba? Nasa 8. Pero hindi naman tahasang inendurso ni MC at Lassie. Nag-perform lang naman sila. Di Diba? ba? Parang sinasabi ng ilan, wala yan sa artista. Oo. Di ba? Wala din. Kasi alam naman natin, di ba, na Nasa politiko pa rin last yan. minute yung pag-i-endorso ni Meme doon sa isang yung senador. Pero hindi pa rin umabot. Na Correct. nakakaloka. Well, di ba? Kung sino may mga may iluluklok ngayon, hindi ba? Uy, congratulations din ha kay Senator Amy. Yes. Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Ayan, alam mo yung nakakaloka. Pasok sa banga. Sabi ng ibang mga tao, ay effective ang pag-iyak ni Miss Sharon Cuneta.
Diba? Oo. Parang, Diba, nababash nga si Megastar sa Oo. pagsabi-sabi niya na ano, iboto nyo naman yung bakit ba Kiko, ayaw? Kiko sa puso ko. Oh, Oh, effective. diba? Effective din, diba? At least paano, tignan nyo naman, nasa top 5 ata si Mr. Kiko Pangilinan. Effective yung, wow, dagat. Oo. Dagat. Wow. oh. Bakla. Yan ang bakla. Wow. Bakla. Yung mga bakla. Ay! Diba? Diba? Ano nakakaloka? Mukhang ibabalik yung slogan ng ano ng Wow, tourism natin. dagat. Wow, Wow. Pilipinas. Hindi, wow, dagat. Oo. Yun na. Wow. Kasi diba? Bakla. May mga bakla. Ay, nako. Diba? Congratulations po sa lahat. Yung mga hindi in-expect kasi na biglang pumasok ng gusto sa top 12, diba? Of course, kay Senator Amy Marcos din, diba? Mm-mm. Dahil nasa pang 12 siya, 12 spot. Ngayon, Mare, ang sabi ng mga netizen, sa pagkakataong ito, Mare, na Oo. medyo may nakikita na tayo mga nananalo. Oh, diba? Hindi pasok yung isang tulfo, ate. Yes, diba? Parang, Nasa, di pa natin, nasa baba niya. Oh, nasa baba. Oo. Sana daw hindi na daw makanyosok yung isang tulpo. Pero wag naman kasi baka makapasok pa. Hindi pa natin alam. Pero Yes. alam mo, Mare, kung ang diferensya nila ni Senator Amy Marcos tsaka ni Ben Tulfo, 1 million, Mare. Nako, 1,000,000 pa. Kasi, hindi, 20% na lang iniintay kasi. Mm. Diba? Hindi kagaya nila, yung mga nasa 10, 11, 12, Mare, puro 100,000 lang ang diferensya. Correct. Si Mr. Epektibo din hindi pasok ha. Oo. Kuya Ipe sa Oo. Senado. Hindi na na nyosok. hindi Yes. nyosok. Ngayon ang Nalot-lot. aabangan natin. Diba? Nakanyosok si Bato de la Rosa. Oo. Nakapasok Si sila Bongo. Marcoleta, Bongo. Diba? Matutuloy kaya ang impeachment ni Well, VP Sara? malalaman natin Yan, nako, yan. mainit na naman ang pag-uusapan ng mga susunod na araw. Correct, hindi ba? Kasi mga nasa top 12 pa lang, eto bigyan natin sila ng briefing. Pero ito ay partial pa din and official. As of this time, diba, 10:54 kanina, diba, nasa 80% kung saan nangunguna pa rin po si Bongo. Ayan, pumapangalawa si Bam Aquino, pumapangatlo si De La Rosa Bato. Ayan, pumapang-apat si Erwin Tulfo, si Kiko Pangilinan na solid number 5. Mark Coleta, diba, nasa number 6. Ping Lacson 7. Tito Soto, nasa pang-8. Nasa number 9 si Pio Cayetano. 10 si Camille Villar. 11 si Lito Lapid. And of course, si Amy Marcos pang 12. And the rest is naghahabulan pa kung kakayanin pa with a 20%, alam mo yun, remaining scores. Correct. Diba? Effective kaya yung ginawa ni Galingan nyo sa evening gown. Kaya nga. Okay guys, malalaman natin kung may mga susunod na ipoproklama na Oo. pag lumabas na yung puting uso. Oo. Saan nila abangan? Sa chimenea ng Divisoria? Gano'n. Magpapausok Ay, nako. sa Intramuros. Correct. Hindi ako nakakaloka talaga Uy, ang ano senador ngayon. yung niluluklok, hindi Santo Papa. Hindi. Bakit nagpapaputing usok? May nagbibip. Ay, pero Oo. nakikiramay tayo sa pagpanaw ng ilang nating mga kababayan Oo. na pumanaw dahil sa sobrang init kahapon Oo. pagkatapos bumoto. Ewan ko. Oo. Sana tulungan ito ng mga yung mga pumanaw dahil sa init. sa init dahil sa eleksyon. Di ba maraming nagreklamo din yung mga rejuve daw nila na wala kasi nakabilad sa araw. Sabi dito ni Edel Bernal, si Camille Villar na ayaw ng taong bayan na iboto nakapasok sa top 12. Uy, alam mo, sad to say, parang yung mami niya, na Oo. si Yung nagbabiral, tak, tak, tanana, nakaganon. parang natalo yata sa pagka-kongresista. Talaga? Oo. Naku. Hindi nakapasok. Kasi yun yung iniwan yata posisyon ni Camille, 'di ba? Na nakakasad lang. Prats pero Oo. Ni Villar. Camille Prats. Nagumanon sila. Sa ABS-CBN. Yes. Bago siya Di ba nag-Mars. Pero, ayun nga, iba pa rin talaga, alam niyo yan kapag binuhat ka ng isang sekta talaga. Oo, 'di ba? Na nakakaloka Talagang nga. Well, Windra ka, ipagdasal ate. pa rin natin yan, hindi ba? Sana lahat ng mga tumakbo na
alam mo yun, na lot-lot man sa eleksyon na ito, katulad pa din ng ni Sam Versosa na positibo pa din yung kanyang pananaw na yung pagtulong pa rin sa kapwa ay patuloy niyang gagawin. Hindi ba? Hindi lang yung basta dahil sa may umeleksyon, natalo, diba, na nakakaloka. Ngayon natin makikita kung ano ba, genuine ba yung kanilang mga hangarin. Diba? At syempre gusto ko din talagang Panalo ba si Akbayan Cheljok, number no? 1 sila. Oh my gosh! Congratulate si Back Party List. Pasok kayo sa top 10. Oo. Diba? Yung vendors party list ba ni Diwata? Nasa ano sila eh. 100 plus place. Alayo, ate. Nasa top 10. Si Oo. Back Party List. Diba? Yung yung controversial na Solid North party list. Ay, pasok sila sa top 10. Nako Parang pang po. number 5 yata. In fairness. Diba, na Effective si nakakaloka. Kong TV. Diba? Oo. Na nakakaloka Yung yan. senior citizen party list, pasok din yata, di ba? Yung pasok yung 4-piece. Pasok ka. Oh, syempre Diba? naman. Oo, diba? Purpose yun eh. Ipangalan. Ayaw At saka yung nyo. Duterte Youth. Oo, Kevin number 2 sila. Pumapangalawa sila sa Yes. Akbayan party Oo. list. Diba? Well, gaya pa rin ang sinabi natin ang mga aming binanggit ng mga scores at tally. Diba? Na pagkakasunod-sunod ng mga senator ay kumbaga unofficial pa din po dahil may 20% pa din po na scores. Even sa mga sa mga party list na aming binanggit. Yung iba mga lungsod lamang po ang medyo nagdeklara na ng mga pagkapanalo tulad na lang sa Pasig, sa San Juan, sa Maynila. Dahil talaga nga naman kitang-kita naman talaga na halos milya-milya ang talagang alam mo yun, naniwala pa din sa kanila at nagtiwala pa din. Hindi Oo. ba? I-congratulate natin silang Oo. lahat, diba? Huwag tayong pikon, be sports. Correct. At saka Mare, batiin ko lang din at saka i-congratulate ko lang din. Oo. Siyempre ang mayor namin sa Alcala, Pangasinan na si Mayor Manuel Collado. Hello po. Diba? Ayan. Hello pa din po sa inyong lahat dyan. Congratulations po sa inyong lahat. Correct. Diba? But anyways, ako mga pangga, ayan po muna mga kaganapan sa ating Mukha kaming wanted sa picture sa lista. Hindi, totoo Actually, Totoo yan, di ba? Totoo yan yung mga picture na i-update nyo naman, comment. Oo. Kasi ilang beses na ako bumoboto, ayun pa nga yung indelible ink ko, di ba? hindi mo pa rin natatanggal. Kinusgus ko yan kasi alam mo yun, yung mga tao pag nakita pa din sa daliri mo yan, sasabihin, ay hindi ka naghugas. Ah, hindi talaga? Kaya pinilit kong Oo, kuskusin nag-ano ako yan. ang tawag doon, acetone. Di ba? Para kahapon. matanggal. Punta pa ako ng Hortaleza. basyador. Para bumili. Ay, man, anyways, mga banggayan po muna mga kaganapan. Antabayan na natin kung talagang tuluyan ngang babalikan na ni Kuya Willie Revillame ang kanyang naiwang show sa TV5. Kung may babalikan pa ba siya o wala na? Well, Abangan din malalaman natin yan. kung ano ang chika ni Nanay Chris. Ay, Ay, Nanay Christy, pasok! Diba? But anyways, mga banggayan po muna ang ating unang chika for today's video. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still Same pero iba. Pero bago tayo tuluyan magtapos, kung boring ang araw mo, nako, eto na, nakakaloka, di ba? Sino ba namang may ayaw, di ba? Well, kalimutan muna natin ang politics kasi alam naman na natin, di ba, kung sino yung mga nailuklok na. Pero para maiba naman ang inyong vibes, kung mahilig ka sa tongits at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Funbelievable sa Game Zone dahil you can play real games with real people for free. May chance ka rin makisplit over 34 million pesos of prizes. At may chance ka rin to claim up to 14,640 pesos na daily cash prize. Mare, ang makukuhang cash credit ay pwede mo ring panglaro sa kahit anong game. Ayan, sa Game Zone, ha? Ayan, kaya i-cash out mo na. May dalawang event araw-araw. G ka na ba, Mare? G! Visit gzone.ph or ang kanilang mga social media account, ha? Pwede nyo, i-subscribe or i-follow nyo na sila sa Facebook, Instagram, TikTok na may username na Tara Game Zone. G ka na ba sa Tong Eats? Truly. Tara Game Zone! At abangan natin, Mare, ha? Ang GTCC Summer Showdown from April 25 to June 28, 2025. May cash pool up to
10 million pesos na paglalaban-labanan na kaya naman bisitahin na ang GameZone.ph para malaman ang ilang mga detalye. Kaya nga naman tandaan, ang gaming dapat fun lang. You can visit padcore.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako na po si Tita Cora. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Energy!